Magandang araw po muli at once again welcome sa Buhay Pinoy sa Abroad. Sa video natin ngayon, meron tayong 20 reminders sa mga kababayan nating OFWs tungkol sa pag-maintain ng healthy living. Tandaan natin na tayo ang inaasahan ng ating pamilya. Wala tayong maaring karamihan sa atin walang kasamang mga relatives sa abroad. So, ito yung mga bagay na sana tandaan natin. Number 1, eat a healthy diet. So, sasabihin natin siguro, napaka-self-explanatory na naman ito. But eating a healthy diet means eating plenty of fruits, vegetables, and whole grains. And it also means limiting processed foods, sugary drinks, and unhealthy fats. Just because ang available lang ay instant noodles, yun na lang araw-araw ang ating kakainin. Kasi ang mga excuses natin, wala tayong oras, wala tayong mapaglulutuan, and so on and so forth. So, huwag nating gawing routine yun kasi makakasama yan sa kalusugan natin. Sugary drinks, soda, yung regular na pag-inom ng soda. Tandaan natin ang soda is really just water and sugar plus a little bit of flavoring and coloring. Number 2, get regular exercise. So sana matutunan natin kung ano ang value ng pagkakaroon ng healthy exercise, a regular exercise routine. Number 3, get enough sleep. So yung pagkakaroon ng tulog sa tamang number of hours na hinihingi ng katawan natin, importante rin yun. Sa Amerika, sa panahon ng recording na ito, kakabago lang ng standard time. Again, balik na kami o balik na tayo sa standard time. Nawala na yung daylight saving time, kaya mag-a-adjust na naman ang mga katawan natin sa panibagong routine. Number 4, manage stress. So, ang stress, ang dami-daming na ibibigay nitong kasamaan sa ating katawan, sa ating buhay. So, ang importante ang physical and mental health na ma-maintain natin. So, we should also find healthy ways to manage stress such as exercise, relaxation techniques, yung mga kahit nasa sasakyan ka, nagkakaroon ka ng routinary breathing exercise, ayun. Or spending time with friends, with loved ones, importante rin yun. Number 5, stay socially active. So, social interaction is important for mental health and well-being. Staying connected with friends and family, getting involved in your community, these are very important steps to staying socially active. So, sa panahon ngayon na very common na ang technology, marami na tayong paraan para makapag-connect sa ating mga friends at sa ating mga minamahal sa buhay. Number 6, have a regular check-up. So, yun, sabihin mo siguro, ay, ang lakas-lakas ko pa. Mas malakas pa ako sa kalabaw. Pero yung pagkakaroon ng regular check-up, at least, once every 6 months or once a year, yung tinatawag na annual physical exams, importante yun. Sana bahagi yun ng benefits na na-enjoy natin sa ating mga employers.
na importanteng makita ka ng doktor on a regular basis para kahit paano ma-prevent kung ano man ang mga kailangang i-prevent. Number 7, dun sa may mga medication, sa mga ka-maintenance, take your medications as prescribed. If you are taking medication, be sure to take it as prescribed by your doctor. This will help to keep your chronic conditions under control. So, kunyari, kung pag punta natin sa abroad, may baon na tayong hypertension o may baon na tayong high cholesterol at meron na tayong medication na prescribed ng doktor, huwag nating pababayaan ang sarili natin. Don't cut on those medications kasi importante sila. Kung walang available na ganong klaseng medication sa abroad, mas magandang tingnan mo pa rin yung mag-set up ka pa rin ng appointment with a doctor para mapalitan niya yung yung medication na yun ng isang generic o ng isang available na medication sa abroad kung nasaan ka man. Number 8, smoking. Quit smoking as much as possible. So, smoking is one of the leading causes of preventable death. If you smoke, quitting is the best thing you can do for your health. So, sa ngayong panahon, kapag nasa tamang edad ka na, pwede ka naman gumamit ng vape kung kinakailangan. Pero kung hindi naman talaga necessary, maaaring siguro may paraan para mapag-aralan kung paano completely ma-eradicate yung paggamit na yun ng sigarilyo. Number 9, limit alcohol intake. So, wala namang bawal talaga na sinasabi na completely, wag na. Pero, importante na magkaroon tayo ng moderation sa buhay natin. Once again, sinasabi ko to dahil sa ating mga OFW, lalo na kapag contractual ka lang, under contract ka sa bansa na yan, na wala namang direksyon para makakuha ka talaga ng permanent residency o ng citizenship. So, uuwi ka pa rin after a certain time. Importante na alagaan natin ang mga sarili natin dahil tayo lang inaasahan. Malayo tayo sa mga kapamilya natin. Number 10, get vaccinated. So, vaccines can help you protect from serious diseases such as pneumonia, influenza, and shingles. And of course, itong mga broad variations na or mga specific variations rather ng COVID-19 na papalakas na naman. Number 11, practice good oral hygiene. So, good oral hygiene is important for overall health. Brush your teeth twice a day and floss once a day. Kasi yung sakit ng ipin, yung pagkakaroon ng permanent gum disease, makaka-apekto yun sa trabaho natin. Kapag di ba nga sa experience ng nakararami, ang sakit ng ipin mas malala pa kaysa sa ordinaryong sakit ng ulo. So, kung magiging very concerned lang tayo sa ating oral hygiene, may iwasan natin yun. Number 12, take care of your skin. As you age, your skin becomes more fragile. Protect your skin from the sun and use moisturizer to keep it hydrated. Kapag nasa bansa kayo na may paiba-ibang seasons, mabuti na lang sa Pilipinas, tropical country tayo, kaya kung hindi mainit, maulan. Pero sa mga lugar na may winter, may summer, kung summer napakainit, kung winter napakalamig, importante na
naalagaan natin ang ang kutis natin, ang skin, hindi dahil balidoso ka ang arte mong tao o pasosyal ka, kundi importante na mag-apply tayo kahit papaano ng lotion, ng moisturizer para ma-hydrate yung ating skin. Kapag namumuti na ang legs mo at pwede nang sulatan, gustong sabihin, dry na talaga yan. So, kailangan mo nang kahit papaano mag-apply ng konting lotion. Number 13, stay positive. So, a positive attitude can go a long way in maintaining good health. Iwasan yung pag-complain. Lahat na lang ng bagay binigyan ng negativity. So, focus on the good things in your life and don't dwell on the negative. Oo, mahirap. Challenging talaga ang buhay. May mga amo na mahirap. May mga amo na generous o matulungin o considerate, flexible. Pero kung medyo minamalas ka, makakahanap pa rin naman ng amo na hindi kasing buti ng amo ng iba. Pero kahit papano, let's dwell on the positive. So, ang gagawin ko ngayong araw, ang pinakamagaling na pwede kong gawin bilang ako. Bukas, mas magaling pa dyan, mas maganda pa dyan ang gagawin ko. So, kung ganyan ang mindset mo, lagi kang nasa side ng positivity. Number 14, learn to let go. As you age, it is important to learn to let go of things that you can't control. This can be difficult, but it's important for your mental health. So, for example, may mga relatives ka na galit sa'yo dahil wala kang maipahiram sa kanila. Kung wala ka naman talagang pwedeng ipahiram sa kanila, ano ang magagawa mo? Diba? So, let go of it. So be it. Magalit na sila kung magalit. Tandaan mo, well-defined mo ang priority mo. Sino ang priority mo? Ano ang priority mo? Kung ang priority mo, sarili mo. Kung ang priority mo, mga anak mo, o pamilya mo, o generally mga mahal mo sa buhay, hindi sila. Number 15, accept help when you need it. So, there's no shame in asking for help when you need it. Sabi nga nila, yan daw ang matapang na pwedeng gawin ng isang tao, yung humingi ng tulong. So if you're struggling to maintain a healthy lifestyle, don't be afraid to ask for help from your family, friends, or your doctor. So kung sa tingin mo, bakit kaya pumapalya na ako? So maaaring may mali, maaaring may kulang. Hanapin mo yon sa ibang taong malapit sa iyo. Number 16 rather, make healthy choices. Make healthy choices a lifestyle. So don't try to change your lifestyle overnight. Make small changes that you can stick with over time. For example, overweight ka. So hindi magandang sabihin na simula bukas talaga hindi na ako kakain. Hanggang kailan yan? 24 hours? 48 hours? After that, gutom na gutom ka na, mas dadamihan mo pa ang kain mo. Lalo kang lalaki. Okay, so pag gagawa tayo ng healthy choices, gawin natin itong leading sa pag-establish ng lifestyle. Number 17, celebrate your success. So, as you make progress towards your health goals, be sure to celebrate your success. This will help you stay motivated and on track. So, number 18, don't give up. It takes time and effort to maintain a healthy lifestyle. Don't give up if you slip up or have a setback. Just pick yourself up and keep going. So, sige lang. Pag nagkamali ka, bukas uli. Mag-try ka uli. Number 19, enjoy the journey. Healthy living should be enjoyable.
Find activities that you enjoy and that make you feel good. So, for example, nag-decide ka na maging vegetarian. Mahirap yun at first. Napakaraming challenges. Pagbukas mo ng refrigerator, yung mga kasama mo sa bahay, ang mga nasa refrigerator ay mga frozen meat, mga processed meats, at kung ano-ano pang mga meat. So, kailangan mong labanan yun kasi mga tentasyon yun, di ba? Number 20, be grateful for your health. Many people take their health for granted, and be grateful for the health that you have and do everything you can do to maintain it. Kasi may tao na hindi masyadong pinalad pagdating sa kanilang health condition. Hindi man nila ginusto yon, pero wala silang magagawa. Sana may natutunan kayo dito sa 20 ways to maintain a healthy living among Filipinos na ito. Among OFWs in particular. Maraming salamat po.